Ano ang Helsinki? Dance! Alamin natin ang kasaysayan ng Helsinki sa Finland. Ang Helsinki ay ang kabisera ng Finland at ang pinakamalaking lungsod nito. Ito ay itinatag noong Middle Ages upang maging isang Swedish na karibal sa iba pang mga daungan sa gulpo ng Finland. Ngunit nanatili itong isang maliit na nayon ng pangingisda sa loob ng mahigit 2 siglo. Ang kahalagahan nito sa Swedish Kingdom ay tumaas noong kalagitnaan ng ika-18 siglo nang ang kuta na orihinal na kilala bilang Sveaborg ay itinayo sa mga isla sa pasukan sa daungan. Ang Helsinki ay itinatag na may layuning magtatag ng kalakalan sa dagat ng Baltic, na may perpektong sa lahat ng posibleng direksyon, halimbawa, silangan, timog, at kanluran. Matapos mapatunayang masyadong mababaw ang orihinal na lokasyon ng lungsod para madaanan ng mga sasakyang dagat, ang sentro ng lungsod ay inilipat sa kasalukuyang lokasyon nito noong ika-17 siglo. Habang ang populasyon ay hindi kailanman tumaas ng higit sa ilang libo hanggang sa ika-19 na siglo, ang Helsinki ay nanatiling isa sa pinakamalaking lungsod sa Finland noong panahong iyon. Sa partikular na panahon ng ika-18 siglo, nang ang makapangyarihang kuta ng Suomenlinna ay itinayo sa dagat, ang Helsinki ay isang lungsod na kilala sa buong kaharian. Bukod dito, ang mga magagandang barkong naglalayag mula sa Helsinki ay maglalakbay hanggang sa Mediterranean at maging sa Timog Amerika. Ang bayan ng Helsinki ay itinatag ni Haring Gustavus Vasa ng Sweden, na kinabibilangan ng Finland sa loob ng maraming siglo, bilang isang bagong post ng kalakalan sa Timog Finland at isang katunggali sa Tallinn sa Estonia, ang Hanseatic na lungsod sa tapat ng baybayin ng gulpo ng Finland. Pagkatapos ay inutusan ng hari ang mga magnanakaw ng Roma, Alvela, Porvoo at Tamisaari na lumipat sa Helsinki. May mga pamayanan sa rehiyon ng Helsinki sa loob ng libu-libong taon. Ang lungsod ng Helsinki ay itinatag sa pamamagitan ng utos ng hari ng Sweden na si Gustav Vasa noong 1550. Noong 1808, sinakop ng Russia ang buong lugar ng kasalukuyang Finland at ginawa ang Helsinki na kabisera ng isang bagong autonomous na rehiyon, ang Grand Duchy ng Finland. Nagkamit ng kalayaan ang Finland noong 1917 sa gitna ng unang digmaang pandaigdig at ng Rebolusyong Russia. Sa panahon ng kalayaan, ang Helsinki ay hindi lamang ang kabisera, kundi pati na rin ang pinakamalaking lungsod ng Finland. Ang Helsinki ay nagho-host ng Summer Olympic Games noong 1952, ay isang European Capital of Culture noong 2000, at ang World Design Capital noong 2012. Ito ay itinuturing na beta-level na lungsod ng Globalization and World Cities Research Network, GOC, ayon sa kanilang pagsusuri noong 2012. Mataas ba ang gastos sa pamumuhay sa Helsinki? Sa mga araw na ito ang halaga ng pamumuhay sa Helsinki ay mataas, lalo na kung ihahambing sa Central Europe. Ang iyong upa ang magiging pangunahing contributor, ngunit mas mataas din ang mga gastusin sa groceries at entertainment. Tulad ng anumang lungsod, maaari mong kontrolin ang iyong paggasta, ngunit sa isang tiyak na antas lamang. Sa karaniwan, ang isang normal na rental ay magkakahalaga sa pagitan ng €450 hanggang 700 o 27,100 hanggang 42,200 pesos sa pera ng Pilipinas, kung nagbabahagi ka, o hindi bababa sa €900, 54,000 pesos, para sa isang studio o one-bed apartment. Bukod sa iyong upa, asahan na magbabayad ng humigit kumulang €100, 6,000 pesos, para sa mga utility para sa buong apartment. Ang pampublikong sasakyan na nagsusuplay sa Helsinki at sa mga nakapaligid na lugar nito, kabilang ang Vantaa, Espoo at Sipoo, ay mahusay at malinis, ngunit medyo mahal ang halaga ng pamumuhay dito ay karaniwang mataas, at nakalulungkot na ang pampublikong sasakyan ay walang pagbubukod. Ang lungsod ng Helsinki mismo ay medyo maliit, at karamihan sa mga tao ay maglalakad o umiikot lamang. Ang pampublikong sasakyan ay lubhang kapaki-pakinabang para maabot ang mga karatig na lugar. Isa sa mga pinakamagandang bagay tungkol sa pampublikong sasakyan sa Helsinki ay ang universal na sistema ng ticketing. Para sa buong rehiyon, ang isang ticket ay may bisa sa anumang uri ng transportasyon, maging ito ay bus, tram o metro. Ang bawat zone ay may iba't ibang halaga sa bawat ticket. Gayunpaman kung gumamit ka ng Helsinki Travel Card kung gayon ikaw ay may karapatan sa isang malaking diskwento, €2.90 lamang bawat ticket. Siyempre,
Posibleng gumamit ng mas mahabang tagal ng mga tiket kung regular kang bumibiyahe, ngunit kailangan mong gumawa ng napakaraming paglalakbay para ito ay maging kapaki-pakinabang. Magkano ang sahod ng mga manggagawa sa Helsinki? Ang average na sweldo para sa mga trabaho sa Helsinki, Finland ay 49,909 euros, 2,975,000 pesos, bawat taon o isang oras-oras na rate na 24 euros, 1,441 pesos, tulad ng karamihan sa mga bansa sa buong Scandinavia. Sa Finland ay walang anumang minimum na sweldo na itinakda ng batas, ngunit maaari mong asahan na makakuha ng isang netong minimum na buwanang sweldo na humigit kumulang 1,500 euros, 70,000 pesos, kapag nagtatrabaho sa bansa. Sa pangkalahatan, ang mga pinakamababang rate na ito ay pinag-uusapan at napagkasunduan sa pamamagitan ng collective bargaining ng mga unyon ng manggagawa, na nagtatakda ng pinakamababang sweldo depende sa sektor ng ekonomiya at ilang iba pang mga kadahilanan, kabilang ang antas ng pag-aaral, karanasan at oras na ginugol sa kumpanya. Sa Helsinki, halimbawa, maliban kung iba ang isinasaad ng mga kolektibong kasunduan, ang pinakamababang sweldo sa pag-uwi ay maaaring umabot sa 1,250 euros, 75,072 pesos, kada buwan. Dapat mo ring tandaan na ang mga pinakamababang sweldo na ito ay maaaring mag-iba ng malaki sa pagitan ng mga mahihirap at mas mayayamang rehiyon ng Finland. Nagustuhan mo ba ang unang bahagi ng aking Helsinki video? Manatiling nakatutok para sa susunod na Helsinki tour. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Dance!